gandang 5-star. Oo. Oo, kaya So, posible pala talaga yun. ay lalo na sa probinsya. Oo. Oo. Kasi, tinignan ko yung consumption namin, parang 600 kilowatt hour lamang Oo. kami. Oh, ito pa isa Pero para ang dun sa dami. mga MSME. Oh. Oo, na minsan pag marami kang aircon, Oo. lalo na yung mga floor type at saka Oo. yung mga ceiling type Ano yung na floor ano, yung parang cabinet. yung mataas na gano'n. oo, Oo. Yan ang mga tinatawag ko minsan ng mga 3-tonner. Oo. Malakas Oo. ba konsumo nun? Abe, kahit na ano yan, kahit na inverter type yan, yung surge, yung unang sipa, Oo. lakas no. At saka kung 6 at 8 ang ano mo. Ang ganun mo. Oo, Oo. 'di ba? Ibig sabihin, talagang aabutin ka talaga ng 100,000 diyan. Ay, bala ko pa namang bumili Oo. nun. Hoy! May kaya? Oo, may bago ngayon bilog Oo, siya. maliliit lang. Floor type. Oo. Oo, pero very aesthetically very nice siya. Talaga. Oo. Kung yung mga nagpapakabit ng transformer, Oo. okay, eto po bibigyan ko kayo ng tip kailan ko rin lang na-discover ito yung mga malalaking transformer pala, yung nasa electric post, Yung mga parang drum. Oo. Hindi po yan galing sa hindi po pinapagamit ng electric cooperative yan or electric company. Binibili yan nung may-ari ng building kung saan kailangan mo ng transformer dahil masyadong malakas Ang surge ang na ginagamit. ang usage mo or requirement mo. Oo. Dahil meron kang mga refrigerator, meron kang mga chillers, meron kang katakot-takot na 2 or 3-tonner aircons. Ay, nako madami pong yan. Meron pong malaking transformer na kahit na hindi nyo ginagamit, kumukonsumo ng kuryente. Babalikan po natin yan dahil meron na tayong mga reports. Para makatipid kayo, hindi nyo alam, kahit na hindi kayo gumagamit ng kuryente, yung mismong transformer, kumukonsumo daw ng kuryente, nagre-reflect sa bill mo. Nako! Ay, di Oo. dumadagdag pa rin sa binabayaran mo. Exactly, kahit na wala kang ginagamit. Hala. Sandali lang at meron tayong mga naglalagab live na Radyo Patrol reports. Eto na sila, kache-check-in lang. dami. Una, Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak ang mabilis na pagpapatupad ng mga proyekto para makahikayat ng mga investor sa semiconductor at AI, Artificial Intelligence. Balitang kumpirmado, sigurado, live mula sa Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian, go ahead. Peter at Rica, target ng pamahalaan na makahikayat ng mas maraming kumpanyang mamumuhunan sa sektor ng artificial intelligence at semiconductor para makalikha ng karagdagang trabaho para sa mga Pilipino. Ito ang tiniyak ng Malacanang kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang mga proyekto at insentibo na maghihikayat ng investment sa dalawang industriya. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recco, layan ng administrasyon na gamitin bilang puhunan ang malawak na karanasan ng bansa sa electronics at semiconductor manufacturing na bumubuo sa malaking bahagi ng exports ng bansa, kung saan 3 milyong Pilipino ang kasalukuyang nagtatrabaho sa mga technology-driven industries. Kabilang anya sa mga hakbang na isinusulong ng pamahalaan ang pagpapalakas ng Luzon Economic Corridor, isang inisyatiba na nag-uugnay sa Subic, Clark, Metro Manila at Batangas para makahikayat ng mas maraming negosyo at investments. Muli din anyang bubuhayin ang Semiconductor and Electronics Industry Advisory Council para tumulong sa pagpapalawak ng industriya at maghikayat sa mga bagong investors. Target ng semiconductor at electronics industry na mapataas sa $110 billion ang halaga ng electronics export ng bansa pagsapit ng 2030 sa pamamagitan ng pagpapalawak ng integrated circuit design, advanced packaging at semiconductor manufacturing. Samantala ay naman sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, mahigit 50 kumpanya na ang nagpahayag ng interes na mamuhunan sa bagong pasilidad o proyekto sa New Clark City na nakatakdang maging sentro ng AI infrastructure, semiconductor manufacturing, data centers at iba pang advanced technology industries sa bansa. Samantala, magiging abala si Pangulong Marcos sa ilang pribadong meeting sa Malacanang ngayong araw. Mamaya naman nahaharap sa isang press briefing si Undersecretary Claire Castro ng 2:00 ng hapon. At Christian, yan, ang balitang Yes. Christian, mawalang galang na. Meron na bang reaction ng Malacanang tungkol doon sa pagbibitiw ni UK Prime Minister Keith Starmer?
ngayon, Peter, ay wala pang nilabas na pahayag ang Malacanang kaugnay ng development dyan sa United Kingdom. Ayun, ito kasi sa US, alam mo, hindi pa nga nagre-resign, in-announce na ni Trump na magre-resign. Nauna pa yung announcement ni Trump. Pero mukhang may bago ng papalit. In the meantime, so today with all these things happening, yung sa Tacloban, yung sa Sarangani, etc. Ano ang prioridad ng Pangulo in as far as those two incidents are concerned? Ang basically naman Peter, anong sinasabi ng Malacanang kasama sa binibigyang prioridad ng Pangulo, yung lahat ng mga nangyayaring yan, andyan ang mga government agencies Oo. sa pamamagitan ng DepEd, pati na rin ng DSWD, pati na ng ilang mga ahensya na nakatutok para mabigyan ng karampatang atensyon at priorities yung pagtugon dyan sa mga nangyari, lalo na sa Tacloban, pati na rin yung nangyaring lindol sa Sarangani. Okay, got it. Baka kako gusto niyang meetingin yung DepEd Secretary. Oo. Ay, nagpunta na doon sa Tacloban si Secretary. Oo nga, pero DepEd. between the President and, him, diba? And as a matter of fact, even the PNP siguro. Maraming salamat. Christian Yusores, extra please. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM. Susundan mga pahayag ng 18 bagmen wala ng kredibilidad ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia matapos siyang akusahan at tumanggap ng pera. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa COMELEC at ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve. Good morning, Rica. Peter, nanindigan si Attorney Levy Baligot sa kanyang pahayag na umuray nakatanggap si COMELEC Chairman George L. Garcia ng mga maletang may lamang pera mula sa 18 bagman ni dating Congressman Sal Dico. Ayon kay Baligot, 4 na maleta at isang bag na may pera umano ang ibinigay kay Garcia ng dating kongresista. Iginit naman ni Garcia na wala ng kredibilidad ang mga pahayag ni Baligot dahil hindi umano nagtutugma ang mga ito. Sinabi rin ni Garcia na tila umano'y tinuturuan ni Baligot ang mga bagman kung ano ang kanilang sasabihin na anya nagpapakita na maaaring hindi nila inilalahad ang katotohanan. Bagamat sinabi ni Garcia na ipinagtataka niya kung bakit siya dinadawit sa usapin gayong wala namang umano siyang kinalaman sa mga proyekto sa flood control, iginit naman ni Baligot na hindi ito ang pangunahing issue kundi kung may naganap na paglabag sa batas. Nauna lang pinabulaan ni Garcia ang aligasyong tumanggap siya ng pera at sinabi niyang pinag-aralan niyang magsampa ng mga kaukulang kaso laban sa mga bagman ni Ko at sa mga nasa likod ng mga paratang. Posible rin naman ang idinadawit si Garcia kaugnay ng nalalapit na halalan sa presidential elections sa 2028. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM. Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, crime scene reconstruction isinagawa ng PNP sa Dipakulaw, Aurora kaugnay sa investigasyon sa pagkasawi ng 2 Ateneo de Manila University student-athlete. Balitang kumpirmado sigurado, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Good morning, Marlene. Peter at Rica, bandang 4:30 kaninang madaling araw, sinumulan na ng PNP CADG katuwang ng Forensic Group, Local Police at MDRMO ang pagkasagawa ng crime scene reconstruction sa Dipukalaw, Aurora na bahagi ng investigasyon sa pagkamatay ng mga Ateneo athlete na sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Layon ito na matukoy ang kondisyon ng dagat ng mangyaring insidente, matukoy ang lalim nito at matunto na eksaktong lokasyon ng mga biktima gamit ang CCTV footage at mga salaysay ng mga manlalaro, coaches at saksi sa insidente. Gumamit din ang investigating team ng sonar o sound navigation and ranging equipment para tukuyin ang topography sa ilalim ng dagat, gayon din ng 3D scanner para naman sa pag-capture ng mga high accurate spatial data ng shoreline. Kasabay nito, nagsasagawa rin ng safety audit ang mga investigador upang beripikahin kung may sapat na warning signages at kinakailangan ng emergency safety measures sa nasabing beachfront area. Ayon sa CADG, layo ng mga hakbang na ito na malinawan sa buong pangyayari sa trahedyang sinapit ng mga biktima upang masigurong maihatid sa kanila at maging sa kanilang pamilya ang hustisya. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos, driver ng dating DPWH engineer na sangkot sa flood control project scandal sa Bulacan. Humarap na sa Sandigan Bayan ang balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, go ahead.
Rica at Peter, sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong umaga, inilantad ni Edric San Diego ang kanyang karanasan bilang dating driver umano ni ex-DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Ani San Diego, 10 beses siya nag-deliver ng mga kahong galing sa opisina ni Alcantara sa Bulacan tungo sa isang kilalang hotel sa Maynila. Selyado anya ang mga kahon at hindi niya sinilip ang laman ng mga ito, pero hinala niyang cash ang nakasilid dito. Isang Engineer Carlo Rivera na umano'y Chief of Staff ni Alcantara ang pinagdedeliveran ni San Diego ng mga kahon. Mismong si San Diego rin ang nagre-report kay Alcantara na naihatid na ang mga kahon sa hotel. Ang pagde-deliver ng kahong-kahong umano'y pera ay tumutugma sa salaysay ng mga naunang testigo tulad ni Sally Santos ng Sims Construction Trading na nagsabing siya ang nagwi-withdraw ng pera mula bangko, nagsisilid nito sa mga kahon at naghahatid sa opisina ni dating DPWH Bulacan Engineer Bryce Hernandez. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Maraming Thank salamat, you. Zeus Legaspi. Samantala, Batasan Hills National High School, naku, malaking high school to, naghigpit na rin sa seguridad ngayong araw kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban kahapon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico. Tama ka dyan, Peter. Aminado ang prinsipal ng paaralan na malaking hamon sa kanila ang panatilihing ligtas at maayos dito sa loob at labas ng campus dahil isa ang Batasan Hills National High School sa may pinakamaraming populasyon na mag-aaral sa buong bansa. Ang ilan lamang sa mga hakbang para sa pinaigting na seguridad dito sa paaralan ngayong araw ay ang pag-check ng mga bag ng mag-aaral na pumapasok sa paaralan. Malaking bagay rin niya ang pagbabantay ng kalapit na Batasan Police Station sa pag-iinspeksyon sa loob at paligid nitong paaralan. Narito ang pahayag ng prinsipal ng Batasan Hills National High School. Actually, na-shock talaga kami nung makita namin yung tapos may mga na-share na ng mga videos. So, kagandahan naman dito sa QC dahil naglabas kagad din sa SDO ng mga protocols, check ng yung mga guard namin ng mga metal detector. So, mas hinaighten pa yung pag-check. Tapos, mayroon na rin kaming maagap din ng Station 6. So, kanina nandito sina Colonel Tubiera. So, from 6 ng umaga, tapos shifting, tapos uwian, laging nandyan yung mga pulis sa labas. So, Yan ang pahayag ni Joseph Palisok, ang prinsipal ng paaralan. Nakatakda na rin niyang makipagpulong sa PTA o Parents Teachers Association ng paaralan tungkol sa insidente ng pamamaril ng isang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban kahapon para maiwasan ang katulad na karahasan sa kanilang paaralan. Nico, Yan ang balitang Nico, Yes, sir. so yung linawin lang natin yung mga pulis nasa labas ng eskwelahan, just outside, oo, no? Hindi sila inside. Tama, Peter, nag-i-inspection sila dito sa labas at nakabantay sila dito sa labas ng paaralan. Pero yung iba, may mga inspection lang din doon sa loob, pero wala silang baril na dala, dahil nga nag-inspection lang sila. Pero dito sa labas, naka-full gear sila, yung mga police na nakabantay. Etong mga pulis na nandito, Nico, yung pinapreposition ba tawag dito ng PNP dahil 'di ba nung nagbukas ng klase naglabas talaga sila ng security forces? Yes, preposition na yan, ayun yung mga tinatap na mga police o mga tauhan ng QCPD, lalo na kapag mga ganito ang heightened alert sa mga paaralan. Meron naman mga private security personnel. I mean, yung mga SG ba? Yes, meron pa din, Peter. Yung mga yung mga security personnel na yan, sila naman yung mga nag-i-inspection doon sa mga bag na mga pumapasok, lalo na ng mga mag-aaral, at nag-iikot-ikot na rin. Sila na rin yung nag-iikot-ikot. Kasama na rin yung ilang mga teachers na inassign ng principal, yung tinawag nga nila na formation officers. Ito, nag-assign yung principal ng formation officers para mag-ikot-ikot sa paaralan. That's very good. Ito yung, baka naman parang sa mall lang ito, tusok-tusok ng bag. Pero Hindi, Peter, kasi kanina napansin ko talagang inaano talaga nila, binubuksan yung bag, tapos Okay, very talagang good. tinitingnan nila yung bawat gamit doon sa loob ng bag. Pero wala silang magic wand, yung metal detector. Wala silang metal detector, pero meron sila ng stick.
Yung stick, para mas mabuksan Anong stick? yung mga Barbecue bag na stick. yung Drumstick. sa tambol. Parang drumstick yata yun. Kaya nga, eh. Pantingin, oo. Kaya nga, pantingin ng tinutusok-tusok. bag. Oo, oo. Okay, Tapos okay. talagang binubuksan naman nila yung bag. Unlike dun Very good. sa mall kasi ngayon, parang dinedetect na lang nung no, parang Garrett. Ngayon, wala naman silang Garrett. Pero pinapabuksan talaga yung mga bag tsaka yung mga bulsa ng mga bata. Pero shout out sa PNP at least hindi na zero visibility. Oo, meron nakita meron naman ng na visibility. sila. Oo. Very good 'yun. Malaking bagay yung pag nakita, wapasok ka. Matakot ka eh. Pare, may pulis. Oo. May blue boys, may blue boys. Okay, maraming salamat. Nico Extro, please. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Very good, Nico. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Time check muna tayo. It's 10:29 already. Oras sa Ang tanong sa Eureka, Oh. ano ang lake sa Pilipino? Lawa. Yun! Alam Kung ko ba wala yan? kang kapera-pera, anong Oh. tawag doon? Yeah. Pwede ba sabihin yun? Hindi ako sure eh. Ganun ako din, sure. lawa din yun. Lawa din Oo. ba yun? Pare, lawa akong atiks. Alaws. Alaws naman sa'yo ba? Alaws. Okay, Walang pag-usapan pera. natin to kasi meron pong phenomenon na nangyari. There was a leak after the quake. Oo nga. Oo, saan nangyari Pero ito? bakit? Oo, Bakit artificial Oo. na lawa. Lumitaw daw sa Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Parang nasaradawan daw kasi partner yung daluyan ng tubig. Oo. Kaya naipon. Parang instant swimming pool ba Kaya ito? nga. Ganun ba yun? Oo. Makakausap po natin ang butihing namumuno ng PDRIMO ng Davao Occidental, si Ginoong Harry Chester Camoro. Sir Harry, good morning po. Si Peter Atrica dito sa Balitapatan sa Kabayan. Hello po, sir. Good morning po from the people of Davao Occidental. Good Ayan. morning, sir. Salamat po. Thank you very much po for your time. Sir, paki-explain, ano po tong lawa or lake na biglang lumitaw at bakit lumitaw pagkatapos po nung pagyanig na 7.8 magnitude? Yes, sir. Itong impounded water po, igaling po ito na nung nagkaroon ng major landslides doon sa mga areas affecting si Abad Santos, Davao Occidental, particularly sa southern part po ng isang munisipyo namin, which is our boundary with the municipality of Glad, Sarangani Province. Mali, ito po ay landslide, earthquake-induced landslides sa aming mga major rivers, doon sa area. Kaya ngayon nagiging nagiging parang lake, nagkaroon ng lumalaki kasi ang tubig doon kasi galing rainforest din ang source ng water natin doon. Okay. Kaso ang nangyari kasi, sir, 2 level kasi ito. Merong isang minor at saka merong isang major. Magkatabi lang po sila. Okay. Yun yung nangyayari ngayon doon, sir. So, paano naging enclosed yung area na yun? Kasi parang lumalabas na merong Nalubog, maliit ganon? na dam. Oo. Parang ganun po, no? Parang merong maliit na dam, doon na ipon ng tubig. Yes, sir. Ang nangyari kasi, sir, parang isang half face of the mountain kasi yung tumabon doon sa river natin, sir. Kaya, okay. oo. Kaya mahirap po na mahirap makalabas yung Tubig. Main water natin na dumadalay from the bundok. Kaya nag-i-impound siya ngayon. Ayun. Okay. So, let me see if I understand this correctly. So, nagkaroon ng landslide, natabunan nung gumuhong mga lupa at mga bato. Daluyan. Oo, yung ilog. Ganun po ba? Portion ng ilog? Yes, sir. Yung the whole ilog talaga, the whole stretch ng ilog.
Okay. So, paano yun, sir? Kailangan bang madedredging ba yung ganyang kalaki? Kung landslide yan? O magkikreate na ng bagong waterway yung tubig mismo? Ma'am, ang yung unang approach kasi namin, napag-usapan namin na magkakaroon muna ng human intervention doon to solve the problem. Ngayon, it so happened na on the second week, medyo hindi pa stable yung ground doon sa taas kasi landslide materials yung tumabon doon. Ngayon, on our third week, already napasok na po ng team, no? Okay. Ang area at saka nagkaroon na ng mga aerial surveys at saka analysis. The best thing that we can do for now is nagma-manual dredging kami, gumagawa kami po ng kanal. Okay. And with the use also of water pumps para doon sa That's aming right. Opo. So ang mangyayari nito ngayon, we will be waiting for the heavy equipments, no, kasi ongoing din ang repair ng DPWH para makapasok doon sa area mismo. Sa area mismo para makapatong sila Okay. at doon magkakaroon ng paggawa ng kanal. Okay. Meron bang apektado po dahil sa bigla na lang nagkaroon ng lawa po dyan, ng instant lake? May mga pamilya po ba o mga kabahayan na naapektuhan? Yes, sir. Ang una naming sinecure po yung downstream na mga sitio, which is around 5 sitios in Barangay Nuwing. Kasi ito yung labasan na area, sir, ng water. Oo. And we were preparing for a flash flood, no, kung mangyari ito. So at least safe na yung mga families. Meron po kaming tent city na nilagay sa Barangay Nuwing Elementary School. Andun po lahat ng mga IDPs, no, na saka meron tayong pagkain doon, may water, may kuryente, may internet. At least makapag-ano din sila sa kanilang mga families outside. Yung sa taas, sir, sa San Isidro, yun yung area na may daming talaga. Meron na kaming constant coordination with the barangay na isilikas na po yung mga areas na flooded na. Pakunti-kunti naman po yung bahay na flooded kasi mga farmlands ito, sir, na niyugan. So, most of the houses there ay parang yung bahay lang ng mga nagbabantay sa kanilang mga farms po. Paano po ang gagawin natin dun sa unang area po, yung sa Nyogan na nabaha? Kasi mag-over-saturated po ang lupa dyan, Sir Harry, no? At pangalawa po, dun po sa parte ng lawa, ng daluyan ng river na natuyo na po dahil hindi na nalalagyan ng tubig. Yes, ma'am. Gumagawa na po na tayo ng daan ngayon doon para makaakyat yung mga heavy equipments natin. Yun yung priorities natin. And then, yung past days na nag-operate kami, nag-debris clearing kami kasi ang daming mga niyog na natumba para makadaloy tuloy-tuloy yung water if lalabas po. So, in other words, tinangay yung mga coconut trees? Hindi, sir. Natumba sa landslide po. Natumba. So hindi siya napunta doon sa parang instant lake, Okay. In the meantime po, yung mga nangangailangan, halimbawa sa irigasyon, meron bang epekto po 'yan? Hindi naman po ito irrigated area, sir, kasi ito, mga niyog-niyog lang po ito. Wala Okay. po tayong mga rice lands po dito sa taas. Meron na ba kayong initial report on how many coconut trees po yung bumaksak? Yan ang ongoing ngayon ang ang ating agricultural sector po. Inuna lang kasi namin yung management of evacuees and other structures po. Opo. Okay. Last na lang po mula sa akin So kung halimbawa po na meron bang advantage kung i-maintain po yung lawa na yan o mas maraming disadvantage kapag pinabayaan natin yan? Disadvantage po, sir. Most Okay. disadvantage po talaga para sa mga residents po doon. Okay. Ibig sabihin, kailangan tuyuin yan. Hindi dapat may tubig yan. Yes, sir. We will have the normal flow of the river po talaga dapat.
Okay. Oo, Sir Harry, gaano kahaba po yung river outflow na natigilan po dahil dito sa napigilang nga po ng tubig, paggalaw ng tubig? Nasa mga yung hindi ka actually I have the figure pero hindi ko na sa daming Yeah, it's okay. pinagagawa. Pero if you can imagine a mountain, isang face ng mountain, left and right, yung the whole left side bumaba. Parang ganun kalaki. Nahati. Na ano talaga? Nahati yung bundok. Oo, Ay, sus na-cut Maria off Jose. talaga. Pero kung yung sa bundok din po, Sir Harry, syempre malaki din ang epekto nito dun sa, may epekto din po ba ito sa kabuhayan ninyo? Yun pong na landslide na malaking bahagi ng bundok? Yes, ma'am. Kasi siyempre natabunan yung nila, yung panghanap buhay nila na coconut. Oo. Tsaka, alimbawa, kung mag-harvest ng coco, ayun nga, nakikita ko, nag-harvest pa rin sila, pero nakabalsa na, meron nang kinakay na doon yung coconut sa balsa para makuha nila doon sa area. Opo. Pero the area now is restricted na po sa other, except lang kung meron talagang ang gawin doon sa area. Kaya pinapayagan ng Philippine Armed Forces natin po. Hindi mura yan, ha? Sir Harry, magkano po ngayon ang bawat ulo ng buko? Ang bilihan? Ang sa kilo ata dito nasa mga 50, ganon. Kita mo na. 50 or 60, ganon. Kita mo yun, Rica. Gaano kadami yung mga puno na yun at saka yung mga buko na dito sa amin ngayon, yung binebilan namin sa labas ng subdivision namin. 55 na nga kada buko Ano yan, sir? Buko juice yan sa'yo. Hindi. Yun doon sa taas ng kopra. Kopra. Okay, kaya pala kilo-kilo. Pero mahal pa rin. Opo. Yes po. Oo. Meron mga evacuee pa po ba sa inyo? Meron pang mga nasa evacuation center? Yes, sir. Gina-maintain po namin yung may evacuees. Kasi kailangan, hanggat hindi namin ma-solve yung problema sa taas, and they will be staying in the evacuation centers po. Okay, maraming salamat po. Sir Harry, we appreciate your time, sir. At Sorry sir for the past days kasi hindi talaga masagot. Pero it's okay. Opo, busy po talaga kayo. Naintindihan po namin yun, sir. Nalaman po namin yun. Opo. At mabuhay po kayo at 10 ng inyong mga kasamahan na gumagawa ng katakot-takot na effort. Tulong. Effort Thank you, Sir talaga. Harry. Sige po. Sir, parigas kay Ma'am Camille. Opo, sige po, iparating po namin. Salamat, Sir Harry. Sigurado kayo si Camille po. Sir? Okay. Lang, mga friends natin. Ayan. Opo. Thank you, sir. Salamat, Sir Harry. Thank you po. Sir Harry Chester Camoro, head ng Pidrimo, Davao Occidental. Ang oras, alas 10:40. Babalik po kami ni Rica in just a short while. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita! Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Oras, 10:45. Ano muna tayo Check sa petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Oo. Again. Huwag mo akong bigyan ng bad news. Oo. Baka mataas. Mukhang matutuwa ka dito. Yan. Kasi, di ba, nung kamakalawa bumaba na. Below 80 ang Brent crude, Oo. So, nung Friday, actually, bumaba na siya ng 78.84. Nung Monday, kailan ba yun? Kahapon lang yun, 81.56 na siya Kasi nga, nagalit na naman nga yung Iran, sinara na naman yung Hormuz. We are happy to tell you that as of now, ang presyo po ng Brent crude ay 77.99. Bumaba na naman. Let's pray that this holds. On the other hand, medyo sumemplang yung ating piso.
Kahapon ay 60.78 Ngayon ay 61.34 Nako. per US dollar. Nako, nagbabadya. Wag naman sana, no? At Oo. saka mag-usap na nga kayo, Donald Trump and Iran. Hindi man lang US, di ba? Donald Trump talaga eh. Oo, Boss, baka naman po. Boss. Hirap na tayo lahat. Okay. Pag-usapan natin yung stunting. Opo. Hindi po ito yung sa sa pelikula. Oo. Oo. hindi stunt double. Masakit po ito. Oo. Lalo na sa amin. Kasi ibig sabihin yung hindi pagtangkad. Oo, yung nababansot na tinatawag. Oo. At ang dami na nating problema sa mga sa edukasyon. Ito pa ang isa. Ang kausapin po natin ay ang Senior Science Research Specialist po ng DOST FNRI, si Ma'am Josie Desnacido. Ma'am Josie, good morning po. Ma'am Josie, magandang umaga po. Ay, nasa Baka naka-mute Zoom pa siya. si Ma'am Josie. Oo. Oo. Tingnan lang po Ang natin. pag-uusapan natin, yun nga po, yung mukhang merong bansot stage ang ating mga mag-aaral. Oo. At At ulumundag sa 25% in 2025. Oo. The first increase in a decade. Oo, at matagal na natin pinoproblema yan, yung pagkabansot partner, di ba? Kaya nga marami na tayong mga programa sa DepEd at DOH na maglaan talaga ng budget para may libreng pagkain, breakfast man lang doon sa ating mga estudyante para Alam mo ba makatulong yung dito. CLIM? Hindi. Oo, yun. Pero narinig ko yun, no? Triban, narinig Oo, ko yan. binibigyan kami noon ng CLIM. Oo. Ano yung CLIM? Binaligtad na milk. Ah, Hindi pero hindi pa Excuse me po. nandito na si Ma'am Josie. Ma'am Josie, can you hear us already? Ala pa. Awampay. O sige. So yun, merong kaming merong mga libreng milk Pero hindi pa nga uso yung powdered milk niya yata. hindi ito yung gatas na sinustro. Kasi yun yung uso sa amin. Oo. Gatas na sinustro. Ano pa ba ang binibigay sa amin noon? Madami, mga mas alaga yata kami. Oo. Kasi konti pa lang kami. Oo, konti pa lang. Oo. Ngayon kasi ang laki na talaga ng budget ang kinakain, partner, 'di ba? Na dati nga hindi pa kaya na everyday ay may meal na binibigay para sa mga bata. Parang if I remember, parang sabi 60 days lang muna, 'di ba? Ang meron or ilang araw lang muna sa isang semester para lang at least kahit papaano ay makatulong sa nutritional needs ng development ng ating mga kabataan. And mahirap habulin ang stunting. Kasi Ay, ito yung, talaga? yung formative years ng mga bata, di ba? Yung early stages ng kanilang development. It means out of every 100 Filipino children under 5 years old, about 25 are stunted. Ito na si Ma'am Josie. I think she's online already. Ma'am Josie, good morning po. Good morning po sa ating lahat. Ayan, thank you po. good to see you. Hello po, good morning. Okay. So pinag-uusapan po namin ni Rica, nag-i-interviewhan kaming dalawa habang naghihintay kami. Opo. I mean, this is very very alarming yung Yes. 25 out of 100 are bansot. Can you Okay. talk more about that, ma'am? Opo. So, ang child stunting po, ito po ay isang form ng undernutrition na kung saan ang bata po ay maliit po para sa kanyang edad sapagkat hindi po niya nakuha yung sapat na nutrisyon na kailangan po niya sa paglaki. So, napakalaking issue po ito. Mahalagang issue po ito sa Pilipinas, ang pagiging stunting o stunted o pagiging bansot o pandak na isang bata dahil apektado po nito ang kalusugan, ang utak at kinabukasan po ng mga bata. So, base po sa pag-aaral ng DOST FNRI, ito po yung 2025 updating survey, napaka-latest po nito. So, ang resulta po ay 25.3% ng mga batang children under 5 ay stunted po, bansot o pandak. So, ito po ay maituturing na high public health concern po sa bansa. So, ano po ang ibig sabihin ng 25.3? Isa sa bawat 4 na children under 5 po ay stunted o pandak po. Wow. So, ito po ay base sa pinaka-latest na survey po ng DOST FNRI. Opo, pero ma'am, ano po ba ang
meron po bang physical manifestations ang pagiging stunted ng isang bata? Kasi ma'am, hindi naman talaga katangkaran din naman po ang mga Pilipino. Opo. Di po ba? Paano ba natin ma-differentiate ang genetically shorter Filipinos over stunted children? So yun nga po, ang mga Pilipino nga po, so common na po sa atin ang pagiging hindi naman po gaano katangkaran. Oo nga. Pero posible pa rin po na maiwasan natin ang pagiging stunted po ng mga bata. So ito po ay dapat nating isipin yung tinatawag natin na first 1,000 days. Ano po ang ibig sabihin po nito? So mula po sa pagbubuntis po ng nanay, dapat po ay sapat na po ang kanyang nutrisyon hanggang sa makapanganak siya, hanggang sa maging 2 taong gulang na po ang bata. So kailangan po na tugunan po ang malnutrisyon, maging wasto po ang nutrisyon ng nanay habang nagpupuntis po siya para ang ilalabas po ninyang bata ay maging malusog. Ayun. Para hindi po sakitin, para po maiwasan po natin infeksyon at magtuloy-tuloy po ang kanyang development at saka growth. Why is this happening po? Samantalang I think generally accepted na mas maganda ang nutrisyon ng average Filipino sa ngayon compared to decades ago, di po ba? At kung may kinalaman din yung nutrition para sa nanay even prior to birth, how does one explain that? Opo. So yun nga po, dapat din po na maging magkaroon po ng kaalaman, ng wastong kaalaman po ang ating mga nanay, unang-una po sa tamang nutrisyon. Ano po, sa kanya po sarili habang nagbubuntis siya at ganoon din po sa bata. So sana po exclusive breastfeeding po talaga ang kailangan. So ito po yung bago po mag 6 months ang bata. So sa loob po ng 6 months dapat po ay ma-practice na po exclusive breastfeeding para po matugunan po ang wastong nutrisyon ng bata, maiwasan po ang sakit at hindi po maging sakitin ang mga bata. So napakahalaga po talaga na mula pagbubuntis pa lang alam na po ng nanay ko ano po ang dapat niyang gawin, kainin, sapat at saka dekalidad po ang pagkain na kanyang kakainin. Ma'am Josie, kung affected po ang health ng bata, no, simula pa ng pagbubuntis ng nanay, nalalaman na po ba ang stunting doon sa tinatawag nating newborn screening? Sa newborn screening po, nakikita na din po dito ang mga epekto po, ng bata. Pero pag po siya ay tinimbang, so doon po nalalaman at kinukuha din po yung kanyang taas, yung growth po niya at saka development. Doon po na talagang nakikita na talagang mababa po siya sa kanyang edad. So nabanggit ko nga po kanina, base din po sa pag-aaral ng DOST ay hindi lang po dahil sa kakulangan at kalidad ng pagkain, kundi ang mga Pilipino po, nakita po sa resulta na mas ang mga bata na galing po sa mahirap at saka po sa mga rural areas na hindi po nalimitado lang po ang kanilang access sa pangkalusugan at sa pagkain, legalidad ng serbisyong pangkalusugan at childcare, sila po talaga ang nakakaranas ng stunting. Kung meron pong survey on stunting in the Philippines, meron po bang rehiyon o ilang rehiyon na namumukod tangi na mataas ang stunting stats? Opo, base po sa aming pag-aaral, so yung 25.3% na po na stunting prevalence po sa ating mga under 5 children po. Kabilang po dyan ang mga rehiyon na BARM. Ito po ang ating Zamboanga Peninsula at saka Mimaropa. Sila po ang tatlo talaga sa namumukod tangi po na mataas po talaga ang prevalence o yung rate po ng bata na nagiging bansot at saka po pandak. Nababawi po ba, Ma'am Josie, ang stunting? Kung kunyari po, on the first 4 years ng bata, hirap talaga ang magulang. Kalaunan ay nakakabawi-bawi, pinapakain na ng masustansyang pagkain. Yung epekto po ba nito ay permanent na, early stage pa lang?
So ito po yung dapat nating tandaan, ano po, irreversible po Irreversible. ang stunting. So ito po ay chronic malnutrition. So ibig sabihin po nito, talaga pong pag meron na po, standard na po ang bata, so yun na po idadalhin niya paglaki. So malaki po talaga ang epekto nito sa kanyang pag-aaral, sa kanyang kalusugan, at ganun din po sa kanya pong kinabukasan. So dapat po ang bata po ay magkaroon po ng focus sa kanyang pag-aaral. Ay, pero nangyayari po, nagiging poor performance po siya, pala absent. So mas madali po siya napuan ng iba't ibang sakit dahil po sa condition na ito. So ito po ay dapat po talaga maganda po talaga itong programa ng gobyerno natin na meron po tayong first 1,000 days law, at ito po ay dapat nating suportahan dahil mula pagbubuntis po ng nanay hanggang sa 2 taong gulang ng bata, matutugunan na po ang nutrisyon ng bata. So para maging epektibo po siya at yung pag-unlad po ng bata ay tuloy-tuloy. Pero let's talk about yung first 6 months after birth. Kung halimbawa, after birth, so within that period po at na-determine na medyo may stunting issue na yung bata, meron po bang magagawang paraan, may intervention ba para hindi naman matuloy yung stunting na yun? Opo. So yun nga po, marami naman po talagang ginagawa ang pamahalaan para mabawasan po yung child stunting. Ano po? So nabanggit ko na po kanina, ang unang-una dyan po talaga yung first 1,000 days na tinututukan po talaga nito yung pagbubuntis ng nanay, ano po, hanggang sa 2 taon ng bata. So ito po yung tinatawag na kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act. Meron din po tayong tinatawag na yung Universal Feeding Program. Maganda nga po ito, pasado na po ito sa ating House Bill. Ito po ay naglalayong mapalawak po yung programa po. Hindi lang po para sa mga daycare na bata, kundi ganun din po sa grade 3. Ito po yung tinatawag nating masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. So napakaganda po niyan. Meron din po tayong Malnutrition Reduction Program. Ito po yung programa po ng DOST FNRI. So ang discarding naman po nito, ito po yung tinatawag na DOST Pinoy, na ang programang po ito ay nagbibigay po ng mga complementary foods po na gawang DOST FNRI. Kabilang na po dito yung pagpapakain po ng ating enhanced Nutriban. So meron na po tayong mga iba't ibang variants. Ito po yung ating kalabasa, kamote, at saka ay, may flavor. Gusto ko yan. Opo, masarap po ito. Ito po, alam nyo, 1970 po itong Nutriban, pero ngayon po ay mas in-enhance pa po ng DOST FNRI para matugunan po ang malnutrition, kabilang na rin po ang stunting. So napakarami po programa. Meron din po kung ano po yung programa po ni Senator Cayetano, yung Anti-Stunting Action Plan. Ito po yung panukala sa batas po ito sa Kongreso at saka sa Senado. Anti-Stunting Action Plan o ASAP Council. Meron din po tayong mga programa ng DSWD, yung Walang Gutom 2027. So ang flagship po nito ay ang magbigay po ng ayuda sa mga mahihirap para makabili po ng masustansyang pagkain. So ang prioridad po nito ay mga nanay na buntis at ng mga nagpapasuso. So napakarami po talaga nating mga programa sa gobyerno na dapat natin pong suportahan. Pero lalo mukhang na po sa health center. Kasi libre naman po ito. Opo, pero mukhang hindi pa po tayo talaga nakakaagwanta as far as stunting is concerned. Tinitingnan ko po yung report ng WHO at sa mga ASEAN countries. Aba, isa pala sa pinakamataas ang Pilipinas eh. Opo. Ay, matangkad pala tayo. Ay, mataas pala. Mataas ang ang stunting, yung prevalence ng stunting. Samantalang sa Malaysia, Thailand, Singapore, and Brunei, generally low to very low prevalence. Ayan. Kaya kailangan talaga nating tutukan ito dahil nga ang mga kabataan ang kinabukasan ng bayan. Tama po kayo. Yes, I believe the children are our future.
At kami po sa DOST FNRI, wala po kaming asawa na nagsasagawa po ng nutrition survey para makapagbigay po ng data at resulta na makakapag-provide po sa ating mga government agencies, academe, sa ating mga policy makers para po malaman yung kalagayang pang-nutrition ng mga Pilipino. At kami rin po ay nagde-develop, walang sawa nagde-develop ng mga complementary foods para po makatulong sa atin po, sa ating gobyerno para po mabawasan, maibsan po ang malnutrition kabilang na po dyan ang stunting. Ayan. Okay. Tulong po tayo. Tama Sige yan, po, ma'am. oo. Salamat po sa Salamat po. panahon, Ma'am Josie. Opo, sa ngalan po ng nagseserbisyo, Niña Corpus. Thank you very much, Ma'am Josie Desnacido, Salamat Senior po. Science Research Specialist ng DOST FNRI. Ano yung FNRI? Food and Nutrition Research Institute. Ayan. Thank you, ma'am. And you have a Salamat po. good Thank day. you po. Okay. Susunod na po. Nagseserbisyo with Nina Corpus and Migs Bustos. Nakasama dito Si ngayon. Jack ngayon. Si Jack ngayon. Si JB. Ayan. Oo. Okay. Hanggang bukas. See you tomorrow. Nakasama niyo po Rica Lazo. Peter Musngi. God bless everyone. Ingo! Good night.